Ang itsura noon ng daigdig, walang anyo. Uy, sabi nga, hindi mo ba siya makikita kung siya ay bilog o ano. Ngunit ang hininga ng Diyos ay umaaligid sa ibabaw ng mga tubig. Sa makatuwid mga kapatid, hindi pa lumilitaw ang daigdig nun kasi balot pa siya ng tubig. Ngunit ang hininga ng Diyos, sabi nga, ay umaaligid yan sa ibabaw ng tubig na yan. Magkaroon ng liwanag at pinaghiwalay ang liwanag at ang kadiliman at nagkahapon at nagkaliwanag unang araw. Sa makatid mga kapatid, ito ang kanyang unang ginawa, yung liwanag at yung dilim. Diba? Kasi noon, nababalutan ito ng kadiliman. Puno ng tubig. Itong daigdig natin, puno ng tubig. Diba? Kaya sinabi niya, magkaroon ng liwanag. Lalagyan na lang natin ng illustration para maglaro sa isip mo. At ito ay tinawag niyan dilim. Dilim at liwanag. Yun ang unang araw ng ginawa ng Diyos na ang lupa ay walang anyo at nababalutan ng tubig. Diba? Ang kailaliman nito ay nababalutan ng tubig. Ngunit ang Espiritu ng Diyos o yung kanyang kapangyarihan ay umaaligid sa ibabaw nito. Kaya hindi ka lang araw, magkaroon ng kalawakan sa gitna ng mga tubig. Ginawa ng Diyos ang kalawakan sa magkakahiwalay ng mga tubig na nasa ilalim ng kalawakan at ang mga tubig sa ibabaw na tinawag ng Diyos na langit. At tinawag ng Diyos na langit ang kalawakan. Ganito naman ang magiging kasulatan niya. Ito yung tubig sa ilalim, naglagay ng kalawakan, boundary ng Diyos. May tubig sa ilalim at may tubig sa ibabaw. At kung papansinin niyo mga kapatid, umuulan, di ba saan nagagaling ang ulan? Ang sabi sa science, yung process ng evaporation, condensation, tapos precipitation. Yung precipitation, yun yung pag-ulan. Di ba? Pag-aaralan natin sa science yun, di ba? Pero ang katotohanan, talagang may tubig yun. Maski yung mga piloto, sila nagpapatunay doon na may mga tubig talaga yung ulam nyo. Araw-araw ba, nag-i-evaporate? Paano kung tagulan, nag-i-evaporate ko na yun? Kasi yun ang pag-aaral ng science. Na mayroong process ng evaporation, condensation, precipitation, yung pag-ulan. Pero ito ang katotohanan na pinag-aaralan natin na mayroong tubig sa ilalim. Kasi pag nagbuhay ka sa lupa, may tubig talagang dito. Diba? At mayroong tubig sa ibabaw. Ngayon, pinaghiwalay ng Diyos yung tubig na nasa ilalim at nasa ibabaw at nilagay siya ng kalawakan. Ito yung kalawakan na humahati. Tinawag ng Diyos na langit ang kalawakan. Ayan, yung surface na yan. Diba? Kaya nga sinabi ng Diyos, mga langit, ginawa ng Diyos na mga langit at lupa kasi kung ito ang daigdig, ito ang kanyang first heaven, yung tinatawag natin airspace. Diba? Yung nililiparan ng mga aeroplano. Diba? Yung second heaven, ito yung tinatawag natin outer space. First, second, yung naandun yung mga species. Nandito pa rin yung airspace. Nandiyan lang yun, hindi siya nag-aaling. Sabi yun yung inalalagyan ng
space, doon yung sa labas, kalawakan niya. At yung ikatlong heaven, ano yung ikatlong heaven? Yun yung ano? Kingdom of God. Doon yung sa kabila ng kalawakan ay meron pa palang kalawakan. Hindi na yung abot ng ating makatao na isipan, kundi yung spiritual na pagkatao natin. Pero hindi natin yung baka mamaya, pakamatay ako, hindi meron na. Walang ganon. Pero maano natin na, sabi nga ng isang sakong group, kung ikaw ay buhay, ang makikita mo sa bundok na yan ay bundok. Sabi ng master. Pag ikaw ay patay na, yung bundok na yan, hindi na bundok. Kumbaga sa ano niya, may iba ng dimension. Kasi iba na yung buhay mo, ikaw ay may katawan, at iba na yung buhay mo na ikaw ay espiritu na lang. Diba? Kaya meron verse 7 na tinatawag natin airspace, ang second heaven, outer space, at yung third heaven ay kingdom of God. At lupa. Isa lang ang lupa. Isa lang naman tubig. Literally. Parang yung katawan, isa lang ang katawan. Pero meron itong kaluluwa, meron itong espiritu, at ang espiritu na may pupuntahan mo. Saan mawala? Hindi tayo. Pag nakamit natin yung perfection, saan nagkanugat tayo? Diba? Yung ating katawan, kung ito yung lupa, meron tayong second heaven, yung ating kaluluwa, third heaven natin, yun yung ating espiritu. Sila yung makikipagtipan sa Diyos. Ito yung isang lupa, meron tayong kaluluwa, espiritu, yun yung mga langit. Binibigyan lang natin siya ng logic sa ating pagkatao. Kaya sabi nga, logical study of God sa kanya. Kung alam natin ang ating pagkatao, makikilala natin ang Diyos. Diba? At nakita ng Diyos na ang kanyang ginawa ay mabuti. Ayan. Doon natin mapapatutuhanan. Nakita, di ba? Sa una nakita, hindi ko ito buburahin. Meron siyang mata. Hindi mo nang mapyahin na hanggang hindi na ko kompleto. Kasi ko kompletohin natin. Ayan, at pinaghiwalay niya. Yun yung second day ng kanyang paglalang. At yung third day, mapisan sa isang dako ang mga tubig na nasa ilalim ng mga langit at lumitaw ang dalatan. Ayan. Ito na yun mga kapatid. Diba? Kung noon, ito ay balupa, sabi nga, lagyan natin ng... Kasi balupa ng tubig yan. Yung mga tubig na to, pinaghiwalay niya. Kumbaga, napisan siya sa isang dako. Yan. At lumabas yung tinatawag na dalatan. Ano yung dalatan? Ulo. Ha? Hindi, yun yung lupa. Kasi kung iwalay na yung tubig, nagtapisan na sila sa isang dako, yun na yung mga tinatawag na dagat, ilog, at yung lupa yung mga na. Kumbaga nakita na yung lupa. Kasi nahawin na eh. Pinag-separate ko ng yung tubig, ito katubig, liter katubig, para lumabas yung lupa. At nagkaroon ng dalatan na tinatawag na lupa. Nakopya nyo na yan. At hawakan ng mga langit upang mapaghiwalay ng